Majority po ng mga senators ay tutol sa People's Initiative, yung sinusulong ng Kongreso, na charter change. Marami po talaga ang tutol, lalo na po yung mga senators na nag-iisip ng matino. Pero yung mga katulad ni Robin Padilla, Bato de la Rosa, Bongo, alam na natin kung ano yung kanilang stand dito sa mga ganitong klaseng initiative or dito sa charter change nga. Napakatagal na niyan na gustong isulong nga na sa Mr. Robin Padilla na sa tingin ng lahat ay yan ang pinakadahilan kaya siya ay pumasok sa Senado. Okay. Napakaganda ng punto ni Riza Ontiveros at ng ilang kongresista na tutol nga dito sa People's Initiative or sa charter change. Ang sabi ni Riza Ontiveros, Senator Riza, napakaraming problema ng bansa na hindi masasagot ng People's Initiative na yan. Totoo. Kung tutuusin, napakalayo pa ng election. Kung tutuusin, napakalayo pa ng prosesong ito sana. Okay. Kung halimbawa man na ito ay or maisulong talaga, napakalayo pa ng lalakbayin na yan. Pero yan na nga po ang pinagkakabalahan ng mga leader ng ating bansa. Yan na po ang pinagkakabalahan ng mga nasa politika. Pati na rin siyempre yung election sa 2025. Ganyan po ang nakikita nating sistema na itong mga to. Halimbawa, kahahalal pa lang. Okay, first year ng kanyang termino halimbawa. Abay, iniisip na niya yung kanyang susunod na termino at kung paano niya mapapalawig ang kanyang termino. Ganyan po ang kaugalian, ganyan po ang interes na itong mga nasa gobyerno, na itong mga politiko na ito. At totoo na mas napakarami sana mga bagay na dapat pagkaabalahan, pagtuunan ng pansin. Napakaraming problema ngayon ng ating bansa. Hindi ba ramdam yan na itong mga gunggong na nasa gobyerno, ng mga politiko na ito, na wala nang ginawa kundi mamulitika, na wala nang ginawa kundi yung kanilang pansariling kapakanan ang iisipin, ang iniisip. Naku, kahit siguro pangalanan natin yung mga yan, siguradong ganun din po. Sila rin po ang mga iniisip niyo. 'Di ba? Balikan natin. Totoo na napakaraming problema ng ating bansa. Yung presyo lamang po ng mga bilihin. Naku po, ang daming apektadong mga kababayan natin. Yung presyo ng bilihin ay pataas ng pataas. Ang sweldo ba ng mga kababayan natin, ng mga manggagawa, ay tumataas din. Naku, ang hirap. Ang hirap para sa mga manggagawang Pinoy, para sa mga ordinaryong kababayan natin. Senate Deputy Minority Leader Riza Ontiveros criticizes proposals for charter change using the reported People's Initiative, emphasizing the need to prioritize addressing pressing issues like high prices, low wages, rampant corruption, and China's aggression in the West Philippine Sea. Ito yung dapat pagtuunan ng pansin netong mga kongresista at ilang senador. Ito dapat yun eh. Lalo na po yung corruption. Mahiya naman po kayo sa sarili niyo. Pero yun nga, madalas kong sabihin ito na napakalaking sisi pa rin sa mga kababayan nating madaling mapaniwala, madaling mauto ng mga leader, ng mga politiko na katulad nga, or mga corrupt nga na politiko. Napakadali pong mauto. Kaya ulitin ko malaking sisi talaga ay para sa mga botante nating kababayan na madaling mapaniwala, na madaling madala sa kasikatan at sa kung sino ang mga kaalyado ng isang tumatakbo sa kung saang posisyon man yan. Nakakalungkot isipin pero totoo. Ang daming dapat pagtuunan ng pansin. Katulad na si Amy Marcos, si Robin Padilla, ngayon ang pinagtutuunan ng pansin ay ano? Ang SMNI, kung paano nila maisasalba ang SMNI. Gumawa pa or naghain pa ng resolution atong si Boy Silly na ito para kuno nga ay paimbestigahan yung walang due process na suspension ng NTC sa SMNI. You see, talaga lang, ganyan po ang pinagkakaabalahan nyo. Yung tipong obvious na para pansarili nyo talagang interes ang rason kung bakit naandyan kayo sa pwesto o kaya ay interes ng ilang tao sa paligid nyo at ilang organisasyon na pabor kayo. Ganon po ang nangyayari. Good luck.